po tayo. Medyo late tayo, galing tayo work. Babalik po tayo mamaya. Pagkatapos live. Anyway, live na po tayo. Live. Anunsyo natin. Live. Live na po tayo. Dito sa kabila, US Open. Ano na ko ng US Open? Pakipasa naman ang ating link. Ito. Wow, okay. Ito. Wow. Hello, my friends. Hello. Hello. Live na po tayo. Medyo wala yung iba. Busy pa. Okay lang. Mapapanood nyo naman mamaya. No problem. Yan. Pinasa ko na yung link. Mamaya, YouTube na rin yan. Sino-sino nandiyan? The glory of your presence. Give you reverence, so arise to your rest and be blessed by our praise as we glory. Hala, nandiyan si Ate Ann. Hello. Nandiyan si Pastora namin. Hello. Alright. May tatlo na. Okay, simulan na natin. Maaaring mo lang sulat ko muna anong aking paksa. God made me by becoming me. Okay. Let's do it. Alam natin siguro, or marami kasing dahil sa doktrina, pinipilit natin na yun ang tama. Well, ganun naman tayo halos lahat. Katulad ko rin, ganyan din po ang aking pagkaunawa ng araw. Tingnan natin, Efeso chapter 1. Efeso chapter 1. Tingnan natin ha. Efeso chapter 1. Verse 3. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Kristo na siya nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu. Ukol sa Espiritu. Ukol sa Espiritu. Sana uukol ang pagpapala ng bawat pagpapala. Ukol sa Espiritu, hindi ukol sa tao. Magsiseminar tayo pag uwi ko. Ang ipapamagat natin,
no ID, no entry. No ID, no entry. Sabi ni Jesus, pag hindi ka pinganak sa Espiritu, hindi ka makapasok. So, para ka makapasok, may ID ka. Anong ID mo? Kailangan Espiritu ka. Ha? Ipanganak ka sa Espiritu eh. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siya nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu. Sa sangkalingitan kay Kristo. Hindi ito ukol sa tao lamang, likas na makasalanan. Walang pagpapala dyan, kamatayan niya. Dahil lahat ng makasalanan, ang kanilang hatol ay kamatayan. The wages of sin is death. So kapag sinasabi mo ikaw ay tao lamang, likas na makasalanan, patay ka. Boom! Kailan ka mamatay? Na? So, sa oras na namatay ka kasama ni Kristo, tapos na. Finish. Pass your paper. Okay? So, hindi ka na pwede mamatay. Namatay ka na. Double jeopardy yun pag pinatay ka pa uli. Bakit? Hindi ka na pwede mamatay. Sino man sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Verse 4, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itatag ang sanglibutan. Ulitin natin. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itatag ang sanglibutan. Aba, kung bago itatag ang sanglibutan, pinili ka na. At mula sa Kanya pagkapili, sa Kanya-Kanya pinili. Wala pang langit at lupa. Lang naman tao ka lang, no? Hindi ba? Kaya nga espiritu ka. Pag sinabing espiritu, walang simula, walang wakas. Wala pang sanglibutan, naroon ka na. Kasi nga, pinili ka mula sa Kanya at siya rin ay espiritu. Siya ay Diyos. Upang tayo maging mga banal. Pag sinabing upang maging banal, hindi ka naging banal. Noon, kaya ka maging banal. Ibig sabihin, upang tayo maging banal, may nangyari. Hindi ka banal. Pero pinili ka muna sa Kanya. Tapos sabi niya, maging banal ka. Ibig sabihin, hindi ka banal. Kasi alam natin yung history. Nung nilalang ng Diyos ang tao, sabi niya, huwag mo kainin niya. Pag kinain mo, magkasala ka, mamamatay ka. So, pagdating natin dito sa mundo, abay, makasalanan na tayo. Bakit? Ang ating pinanggalingan ay makasalanan. Si Adan. So, hindi tayo banal. So sabi niya, upang maging banal. So banal ka, nung nandun ka sa Kanya, correct? Pero pinili ka mula sa Kanya, dinala ka sa lupa, pagdating sa lupa, boom, patay ka. Sa kasalanan. Dahil nagkasala ka. Kaya wala kang kalam-alam kung anong nangyari dun eh. Ilahi mo yung unang Adan eh. Makasalanan, nagkasala ka. Ngayon, sabi niya, upang maging banal sa pagkapili sa'yo ngayon, mula sa Kanya, bakit itatag ang sanglibutan? Pinili ka na upang maging banal. Bakit? Ba't di ka banal? Sabi, upang maging banal. Ibig sabihin, hindi ka banal. Kaya nga, doon sa Revelation 13:8, bago pa itatag ang sanglibutan, may pagtubos na nangyari. Ang kordero ng Diyos na si Jesucristo rin, pinaslang na bago itatag ang sanglibutan. Bakit? Noon pa, nung pinili ka, alam ng Diyos, He declares the end from the beginning. Nung pinili ka, sabi niya, maging makasalanan ka. Pagdating mo sa lupa, makasalanan ka. So bago ka pa dumating sa lupa, hinanda ko na ang pagtubos sa Espiritu. Dahil Espiritu ka nga. Dumating si Jesus 2,000 years ago, nagkatawang tao para matupad ang sabi sa Hebrew 11:3, lahat ng nakikita ay mula sa hindi nakikita. So, ang nangyari sa hindi nakikita, kailan mangyari sa nakikita mundo. So, ang pagtubos doon sa hindi nakikita mundo, ay kailan mangyari sa mundong nakikita para magkaroon ng kaganapan. Kaya sabi sa unang Juan 4:17, dito naging sakdal ang pag-ibig. Ang pag-ibig na Diyos na hindi nakikita
ay dapat maging sakdal, kompleto. Sabi niya pa paano? Dahil kung ano siya, ganun ka ngayon sa mundong ito. Kung ano daw siya, ikaw na nakikita sa mundong ito, ay katulad niya. Ibig sabihin, naging sakdal siya, naging sakdal ang Diyos na pag-ibig, dahil ngayon nakikita na ang pag-ibig. Ikaw yun. Ha? Upang tayo maging mga banal at mga walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Sa harapan niya. Pag sa harapan niya, face to face. Di online, face to face. Pag-ibig, kaharap pag-ibig. Dito naging sakdal ang pag-ibig. Sabi sa unang Juan 4:17, dahil kung paano siya hindi nakikita, ikaw na nakikita, ay katulad niya. So kung ang pag-ibig hindi nakikita, ngayon nakikita na. So walang dungis sa harapan niya ngayon, ikaw, sa pag-ibig, may harapan siya. Sinong harapan? Ang Diyos na pag-ibig. Alright! So, nagbigay ba natin ang ating sinasabing paunang bilang? Andiyan sina Pastora Nat, Pastora Jem, Pastor Ninyo. Allah, ang daming pastor. Si Pastor Dindo. Allah, andiyan sila lahat. Sino pa nandiyan? Taas ko muna, hindi ko makita. Okay. Alright. Alright. So, punta tayo sa Genesis chapter 1 verse 26. Nabasa natin Efeso 1, 3-4. So, ang pamagat natin, He made me by becoming me. Nilalang niya ako sa pamamagitan ng siya'y naging ako. Tagalog. Father Almighty, salamat po, Ama, at ikaw ang naglalang sa amin sa pamamagitan ng ikaw ay naging kami nakikita. Kaya sinabi mo, ang aming buhay na si Kristo Jesus at siya ring aming ulo ay larawan mo, O Diyos, na hindi nakikita. Ikaw ngayon nakikita na sa pamamagitan ng buto at laman ng aming buhay na si Kristo. At si Kristo rin na yung kapuspusan, Ama, Abba, Daddy, Holy Spirit, ay nasakdal. Naging kompleto. Dahil ang sabi mo sa Kolosa 2:9, ang buhay Kristo na aming buhay ay ang iyong kapuspusan ayon sa laman. So totoo ang sinabi sa mga Gawa 17:28. Ang sinabi doon, sa iyo kami nangabubuhay at sa iyo kami nangakikilos na may mga laman sa mundong ito, at sa iyo rin at ikaw rin ang aming pagkatao. At sinabi pa sa sunod na talata, mga awit 17:29, na kami nga ay lahi mo, O Diyos. At hindi namin pakaisipin ng aming pagiging lahi mo, O Diyos, ay mapantayan man lamang ng ginto at pilak at anumang katalino ang paggawa ng tao. Apollo man ito internet man, ito ay mga kamangha-mangha na gawa ng tao. Hindi ganyan ang aming pagiging lahi mo, O Diyos. Dahil nung kami nasa iyo pa, nilalang mo ang buong langit at lupa nung kami kaisang. Father, what a mystery that a natural man cannot receive. But we have the mind of Christ, your fullness. Thank you na sa gabing ito, mauunawaan namin ang kamangha-mangha na hiwaga ito. We bless you
We give you back the honor and the glory, Abba, Daddy. Salamat, Banal na Espiritu, sa pangalan ng aming katuwiran, aming buhay, si Kristo Jesus. Amen. And just agreed again with this part, you guys, in Jesus' mighty name. Go forth, do your job. I bless you, angels of God. Now, punta tayo dyan, it is 126. Ang pamagat natin, tayong mga tao ay nilalang ng Diyos sa pamamagitan niya na nagkatawang tao. He made us by becoming us. Sa English. Ano ba Tagalogin? Nilalang ka niya sa pamamagitan ng siya ay naging ikaw. Kaya siya ngayon nakita. Tama yung Tagalog ko. Right. Ayan si Ate Sheena na Jeannie namin. Ayan, Sheena namin nandyan. Alright. Now, Genesis 1:26, guys. Kung ang doktrina natin na kinalakihan ay hindi ganito pagkaunawa, please, pakinggan mo mabuti dahil lugi tayo. Ang kalaban natin, Diyos po. Hindi iisa, hukbo, hindi mo kayang bilangin. Mga dating anghel ito. Ang kanilang kapangyarihan nung sila'y pinalay sa presensya ng Diyos, hindi po binawi ng Diyos. Wala pong binabawi ang Diyos. Kapag tinawag ka ng Diyos, kailanman hindi yan babawiin ng Diyos. Ang anointing ni Lucifer, Mimshak anointing, nakakahawa, na kamalayan o kaisipan, never na binawi ng Diyos nung siya'y pinalayas sa trono. Ngunit dahil siya'y naging demonyo, ang anointing niya na ginamit o katauhan niya sa pagiging worship leader. Leader po siya ng mga kerubin. Ang mga kerubin po, mga uri ng anghel na umaawit ng walang humpay sa paligid ng Diyos. At ang kanilang leader ay si Lucifer. Itong paging worship leader niya at light bringer ng Diyos ay gumagana dahil sa kanyang Mimshak anointing. Nung siya'y pinalay sa trono, hindi po binawi ng Diyos. Basahin mo. Hindi po niya binawi. Ngunit dahil naging demonyo siya, ang anointing na yun, hanggang ngayon, nasa kanya, naging demonic nga lang. Kaya magaling siya mag-compose ng mga kanta. Magaling siya magpakalat ng kanta. Pagka-compose ni Lucifer, ang kinanta ng isang banda, 24 hours, maririnig mo umaalingaw-ngaw, naging number 1 sa panahon na yun. So, itong kalaban natin, kapatid, hindi po binawian ng kapangyarihan. Pinalayas nga lang ng sa trono. Pero ikaw at ako, basahin mo sa Efeso 1 hanggang Efeso 2, hanggang 6, mababasa mo doon. Higit tayong matas sa lahat sa kanila. Anghel man o demonyo. Maging sa Hebrew sinabi, hindi pa ang mga anghel pinadala upang maging waiter. Standby para sa mga nagmana ng kaligtasan. Ikaw at ako yan. Verse 26, Genesis chapter 1. Sa King James Version, and God said, let us make man in our image after our likeness. Kung mayroon kang Strong's Dictionary, dahil sa Google din yung makikita marahil, tingnan niyo po ang salitang let.
Sa Hebrew, nakasulat po o pagkabigkas ay yarad. Nang ibig sabihin to descend or to bring down. Pag sinabi to descend, dahil wala pa naman nung araw, sinasabi ko tulad nito, maraming mga hagdan. Hindi ganun ibig sabihin ng Diyos. Dahil sinabing to descend or to bring down something, ibig sabihin, mula sa hindi nakikita, dinala o bumaba sa mundong nakikita. So, sinabi ng Diyos, let us. Pumunta tayo sa mundong nakikita, lalangin natin ang tao sa pamamagitan natin na maging nakikita na Diyos. So, He made man by becoming man. Tingnan natin mamaya kung totoo ito. Let us make man in our image after our likeness and let them have dominion. Ang let, sabi na baba. So, ibinaba sa kanila ang dominion. Ang dominion po or power or authority ay Diyos. Walang authority o dominion maliban sa Diyos. Kaya itong dominion na siyang binabanggit dito, Diyos po na bumaba sa nakikitang katawan. Punta tayo. Dominion over the fish of the sea and all over the earth. Genesis 2:7. Meron kaming umattend doon. Ewan ko, natandaan nyo na may seminar tayo doon sa Tansa. Yung umattend doon, pastor din siya. Pero, inimbitahan pa ni Kuya Oman doon sa church. Hindi talaga niya matanggap na ang tao ay galing sa Diyos. Galing daw talaga sa alabok ang tao. Yan ang problema. Kapag po hindi sinisita sa nagtuturo ang kanilang tinuturo sa tao. Akala nila na iba sila dahil iba denominasyon nila, na iba ang kanilang doktrina, pero pare-pareho po sila lugi. Dahil ang kalaban po natin, mga Diyos. So, ipaglalaban natin ating doktrina, kesa wala dito yan, hindi totoo yan. Nasa Bible, kapatid. Basahin mo. Genesis 2:7. Unawain mabuti. Pinaliwanag ito ni Kuya Oman sa kanya, hindi talaga niya matanggap. Ang tao na talaga galing sa alabok. Ay di, mali yung sinabi sa Hebrew 11:3. Nang lahat na nakikita, galing sa hindi nakikita. So, ang alabok pala, hindi galing sa hindi nakikita. Dahil ang alabok nakikita. So, ang tao pala na nakikita ay galing sa nakikita. No. Eh di, magkakontra-kontra na ngayon ang Bible. Dahil sabi sa Hebrew, tingnan mo sa Hebrew ha, tingnan mo tama ako. Sige lang, atin natin dyan na. No? I-post mo lang, nandyan. Hebreo 11. Ha? Kapag hindi pag nagkasalungat ng Bible, ng mga talata, hindi na matuwid ang Diyos. Hindi na totoo itong Bible na ito. Kaya marami din naniniwala kasi hindi man nila sinisitas. Through faith, Hebrew 11:3, we understand that the worlds were framed by the Word of God. Ang buong mundo ay hinubog, kinurtihan ng salita ng Diyos. Nakikita mo ba salita ng Diyos? Ngayon nakikita mo, sinusulat diyan, no? Pero ang Diyos ay salita. Juan 1:1, ang Diyos ay salita. Nakikita mo ang Diyos? Nakakita ka na ng Diyos. So, ang binabanggit dito, by the Word of God, hindi ito nakikita. So that things which are seen were not made of things which do appear. Tagalogin natin, ha? Tingnan mo kung makuha sa Tagalog ito. Sa pananampalataya na talastas natin ang sanglibutan ay natatag sa pamagitan ng salita
ng Diyos. Ano't pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. So kung hindi mo naman silipin mabuti, ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Kung may nakikita ka ba? Alabok ba? Nakikita mo? Opo. Saan galing yan? Sa nakikita? Kung ang Diyos galing sa alabok, o ang tao galing sa alabok, galing siya sa nakikita. Nakikita ka ba ng tao? Sarili mo, nakikita mo ba sarili mo? Ibig sabihin, galing ka sa nakikita. Eh, di taliwas sa sinabi niya. Sabi niya, ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. So, malinaw na ang tao, ikaw may buto at laman, hindi ka galing sa alabok. Dahil ang alabok nakikita eh. Ang ibig niyo sabihin dito, lahat na nakikita ay galing sa hindi nakikita. Hindi ginawa mula sa nakikita, ngunit ginawa mula sa hindi nakikita. Ito patunayan natin sa Genesis chapter 2, verse 7. Yan, nilagay ni Athena. And the Lord God formed man of the dust of the ground. Tinawag na niya man. Kasi ganun ang Diyos, He declares the end from the beginning. So, humubog siya. The only thing, the only creation, ang tanging nilalang ng Diyos na ginamitan niya ng kamay at pinormahan niya. Katangi-tangi at walang iba kundi ang kanyang katawan. Ikaw at ako. Hiram mo. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living soul. Kung hindi hiningaan ng Diyos ang alabok, may tao wala. Ang hiningaan ng Diyos, nakikita mo? Ang hiningaan ng Diyos, hiningaan ng buhay, siya. Nakita mo ba? At nilalang ng Panginoon Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningaan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay. Wala pong buhay maliban sa Diyos. Wala po. Kung mayroon mang buhay, mga halaman, ang mundong ito, yan po ay Diyos. Galing sa Diyos. Walang buhay. Sa oras na humiwalay ka sa Diyos, wala kang buhay. Patay ka. Wala pong buhay sa labas ng Diyos. Sa oras na ikaw at ako naging Kristiyano, wala pong buhay sa labas mo. Lahat ng buhay na sa loob mo. At ang buhay na ito, nagproduce, naglalalang ng lahat ng uri ng buhay. Buhay ng halaman, buhay ng lupa, buhay ng isda, buhay ng hayop. Lahat yan mula sa buhay na nasa loob mo. I am come that they might have life. Dumating si ako nga para magkaroon sila ng buhay. At ang buhay na ito, Diyos. Dahil walang source maliban sa Diyos. Kaya malinaw dito sa Genesis 2:7 na He made you by becoming you. Nilalang ka niya sa pamagitan ng siya ay naging ikaw. Hindi pwedeng hindi. Nilalang ka lang niya, si Natalie, Natalie yan, nilalang ko yan. Na, walang ganyan. Imposible yan. Walang Natalie sa mundong ito, kundi yan ang Diyos na nagkatawang tao. Wala. Ang sabihin niyo, hindi naman Diyos si Natalie. Yan ang pagkaalam mo kasi. To the pure, all things are pure. Sa mga hindi pure, lahat hindi pure. Kaya sabi ng mga nasa denominasyon, tuturo pa kasi ng kingdom. Huwag mo kami pakainin ng baboy.
Si marumi yung baboy. So, hindi pure. Sa atin, mga espiritu, sabi ng Panginoon, maging si Pablo, sabi niya, lahat malinis. Kung ang ikaw malinis. Wala pong marumi kapag dumikit sa malinis. Walang dumi na pwede talunin ng malinis. Walang kasalanan na pwede dumikit sa banal na hindi siya natutunaw. The yoke shall be destroyed because of the anointing. Walang kadiliman na pwedeng lumapit sa liwanagan. But when you think, kapag inisip natin na marumi yan, sabi ni Pablo, panalangin mo. Ipasalamat sa Lord at dilinisin ng Lord yan. O kung hindi ka niniwala, ipanalangin mo, Lord, linisin niyo po ito. Kakainin ko po ito. Yun lang, faith mo muna eh. Alright? So, ano ang kaibahan? Gusto ko maunawan natin mga Kristiyano. Please, please, please. Maiksi lang ito. Ha? Hindi pa ako nakapagluto. Ayun, sinala ko ang sinaing. Tingnan mo, natandaan nyo ba na sinabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo, sabi niya, I give you authority to cast, to trample. Sabi niya, trample. Serpents. Gusto ko mapasilip natin ito, guys. Power, authority, mga binibigay ng Lord instant eh. Kaya huwag na kayo magtaka kung bakit nagtuturo yung grabe oh. Walang outline. May outline din naman ako. Wala tayong magawa. Paghahanap mo nga dyan, sino magaling dyan? I give you power to heal the sick, cast out devils. Matthew chapter 10. Meron ito sa Lucas eh. Sa Lucas. Mas maganda yun sa Lucas. Kaya itong aking Bible, kahit na ito ay luman-luma na hindi ko inihiwalay sa akin. Kasi ito, malaking utang na loob ko dito eh. Sa Lucas chapter 9, tingnan ko nga. Lucas, nandiyan pa kayo guys, Lucas chapter 9. Pero pag nalaman mo ito, my goodness, hindi ito nabibili ng ginto at pilak. Hindi kaya bilhin ito. Itong mga karunungan na ito na maging katauhan natin, matindi ito. Para lumakad ka dyan, nadana ng anino mo, lahat ng demonyo, nagtatakbuhan. Saan mo bibilhin yan? Heal the sick. Raise the dead. Sabi niya. Nabasa niyo ba yun? Matthew chapter 10. Sabi niya sa verse 8, chapter 10, verse 7, sabi niya, as you go, preach, saying the kingdom of heaven is at hand.
Hindi po tayo pwede mag-heal lang ng sick, hindi ka nagpipreach. At samantalang kayo naglalakad, ay magsisipangaral kayo na nagsasabi ang kaharian ng langit ay malapit na. Magpagaling kayo ng mga may sakit, magpabango kayo ng mga patay, maglinis kayo ng mga ketong, magpalabas kayo ng mga demonyo. Hinanggap ninyong walang bayad, ibigay ninyong walang bayad. Nahanap ko yung sinabi ng Lord sa Lucas chapter 10. Lucas chapter 10. Gusto ko may mapulot tayo sa gabing ito. Nung inutusan sila ng Lord na humayo, nagpahayag ng mabuting balita o kaharian ng Diyos na malapit na, bumalik sila sa Panginoon. 70 sila, 2 by 2. At nag-report sila sa verse 17. And the 70 returned, Luke 10:17. Pakinggan niyo po mabuti. Sa Tagalog. At nagsibalik ang 70 na may kagalakan na nagsasabi, Panginoon, pati ang mga demonyo ay nagsisisuko sa amin sa iyong pangalan. Sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahulog na gaya ng lintik mula sa langit. Sabi niya, Behold, I give unto you power. Narito, binigyan ko kayo ng kapangmalahan sa inyong yurakan ng mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paraay hindi kayo maano. Gusto ko makuha ninyo ito. Gusto ko makuha natin ito. Sabi ni Jesus, hindi pa namatay si Jesus. Buhay pa. Sabi niya, narito, binigyan ko kayo ng kapamahalaan o kapangyarihan o power na inyong yurakan ang mga ahas at ang mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at sa anumang paray hindi kayo maharap. Binigyan. Pero kung tatandaan ninyo, maraming hindi nagawa ang disipulo. Minsan, isang na epilepte na anak, hindi na napalayas ang diablo. At sabi ng tatay, pumunta kay Jesus, sabi niya, dinala ko sa mga disipulo mo, pero hindi nila kayang palayasin ito. Ang anak ko, sabi niya, pag inatake ng diablo na ito, kung gusto lunod ng sarili, gusto sunugin ng sarili, mapunta sa apoy, sabi niya. Sabi ni Jesus, dali mo dito. Dali mo dito. So, pinalayas ng Panginoon, layas. Pagkatapos, pinuntahan siya ng mga disipulo niya, sikreto. Sabi niya, Panginoon, ginawa naman namin ang lahat, ba't di namin napalayas? Sabi ni Jesus, basahin sa English, sabi niya, because, kumbaga, sabi niya, wala kayong pananampalataya. Ito ang gusto ko makuha natin. He made you by becoming you. Pag sinabi ni Jesus na dahil
wala kayong pananampalataya. Pero tingnan mo, kababasa na natin, pati Diablo daw. Nagpasakop sa kanila. Pero bakit hindi na palayas? Kasi iba, kapatid, ang binigyan ka lang ng kapamahalaan o kapangyarihan kaysa sa siya na simula ng lahat ng kapangyarihan na naging ikaw. Kaya sabi ni Jesus sa 28 ng Mateo, verse 18 hanggang 20, sabi niya, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa nasa akin na. Dahil dito, umayo kayo. Itong salita ni Jesus, nabuhay na siya dito maguli. Paakyat pa siya sa langit. Hindi pa naunawa ng mga disipulo. Sabi ni Jesus, huwag kayong humayo. Antayin niyo muna ang pangako ng Ama. Kapag kayo na bautismuhan na lublob sa presensya sa Espiritu Santo, saka kayo mag-witness. Humayo. Maging saksi ko. Ang sinasayang maging saksi ko, ako, kayo. Pag nakita niya kayo, nakita nila ako. Dito naganap ang unang Juan 4:17. Dito nasakdal, naging kompleto ang pag-ibig na Diyos. Kung ano siya ngayon, dahil namatay na siya at nabuhay kasama mo, ganun ka rin sa mundo ito. Dito naganap ang He made you by becoming you. Nilalang ka niya sa pamamagitan ng siya mismo, naging ikaw at one man. Basahin mo Kolosa 3:1 hanggang 4 hanggang 5. Malinaw ang paliwanag doon. Hanggang sa aklat ng mga gawa. Hanggang sa Kolosa. Hanggang sa aklat mismo ni Juan. Nung sinulat ni Juan, sabi niya, of His fullness have all we received. Ang kanyang kapuspusan, ang mismo, tinanggap natin. He made you by becoming you. But unless and until you believe, sabi sa iyo, hindi mo kayo palayasin yan. Dahil wala kang pananampalataya. Dahil ang pananampalataya, kapatid, John 3:16, na siya namatay sa krus kasama mo. Sinama ka niya. Halika, patayin natin sarili natin dito. Dahil ako ang pinanggalingan mo. Ako ang iyong puno, ikaw ang sanga. Namatay ka bago ka pa ibaba sa sanglibutan. Kaya bago pa lalangin ng sanglibutan, pinaslang na ako. Dahil doon palang bago pa lalangin ng sanglibutan, dapat matubos na kita. Kaya nung binaba ka sa mundong ito, patay man ang espiritu mo na ako. Tulog. Huwag kang mangalala. Bago ka pa dumating sa mundong ito, maging ang mundo bago palalangin, nagawa ko na ang pagtubos. Wala nang harang. Kaya lang, lahat ng nakikita ay galing sa hindi nakikita. Kaya kailangan makita sa mundong ito ang dugo, ang buhay na nasa dugo. Kailangan ibuhos para makompleto na hindi nakikita ay nakita. Kaya ang pagtubos ni Jesus, pagbuhos ng dugo niya, yun ang dugo ng banal na Espiritu ng Kordero ng Diyos. Nung bago palalangin ng sanglibutan na pinaslang, ang lahat ng nakikita ay nagmula sa hindi nakikita. Kaya nakita si Jesus, unto us a child is born, unto us a son is given.
Doon nangyayari. Anong tinanggap natin ng Panginoong Kristo? A child is born. Pero kaya lumago hanggang sa maging son. Dahil pag hindi, kapatid, sasabihin pa rin sa iyo, wala kang pananampalataya. Dahil ang pananampalataya, siya ay ikaw sa krus. At ikaw ay siya sa krus. Nung nabuhay siya maguli, siya ay ikaw. At ikaw ay siya. Doon nalalang siya sa iyo. Simple. Walang Diyos kung hindi siya nakikita sa mundo ito. Walang tao kung hindi nga siyang Diyos na nakikita. Pero pagdating niya sa mundo, hindi na siya Diyos. Tulog siya. Kaya ang ginagawa ng Diyos, nananaginip siya pag ikaw at ako'y tulog. Marami ka nakikita, kamanga-manga. Pero ikaw yun. Ang tunay na ikaw yun. Natulog. Kaya marami tayong mga panaginip na hindi mo unawan, ng kamanga-manga. Minsan may mapuntahan ka sa lugar. Minsan may isang pangyayari na hindi mo maunawan kung bakit parang napunta na ako sa lugar na ito. Parang nangyari na ito eh. Kasi ikaw nga ay everlasting. Dahil ikaw ay siya. Pinili ka niya mula sa kanya na everlasting. Pero bago kanya piliin, pinaslang na niya sarili niya. Dahil alam niya, mula sa simula, mula sa hindi nakikita, kailan makita. So bago ka pa makita, ginawa na niya ang lahat doon sa mundong hindi nakikita nung nandun ka pa. Dahil may batas ang Diyos na dapat masunod. Pagdating na nakita ka, kahit hindi mo alam, naligtas ka na bago ka pa makita. Pero darating ang kaligtasan na nakikita. 2,000 years ago, nangyari. Pero si Jesus naroon. Ikaw yun. Dahil bago pala ng inasang libutan, ikaw at siya ay isa. Binubuo natin si Kristo. Tayo mga miyembro o bahagi ng isang katawan na si Kristo. Pero unang Korinto 12:12, kung paano ang katawan ay isa, ngunit maraming sangkap o bahagi, ganun din naman si Kristo. So si Kristo hindi nakikita. Ngunit, kung unawain, bago pa mayroong nakita o sanglibutan, si Kristo ay binubuo mo na at binubuo ko. Tayo ang bumubuo sa Kanya. Kaya nung nandun siya sa krus, tayo yun. Ang katawan niya yun, katawan natin. Ang katauhan niya, tayo yun. Nangyari ang pagtubos 2,000 years ago dahil ang nangyari sa hindi nakikita ang mundo, kailang mangyari sa nakikita ang mundo. Kaya Revelation 13:8, wala pang mundo, pinaslang na ang kordero ng Diyos. Oh, I bless you in the name of Jesus. My anointing, receive it, receive the blessing, the healing. Come on, receive it in Jesus' mighty name. This is yours. I give it to you. Now, in Jesus' mighty name, receive your deliverance. Now, in Jesus' mighty name. Go. Receive it. Tanggapin mo. Ang lahat ng solusyon sa iyong problema. Now. In Jesus' mighty name, say, I receive it now. Oro boseke he, resende, reseya, rabahanda reseke. Ooh, believe and receive. Receive. The anointing is flowing. The anointing, I felt it. I'm still feeling it. Oh, glory. Tanggapin mo. So, He made you, nilalang ka niya, ginawa ka niya, by becoming you. Sa pamamagitan naging ikaw siya. Dahil ikaw naman talaga siya.
Bago palalangin ng sanglibutan, naroon ka na sa Kanya. Isa na tayo sa Kanya. Marami tayo, hindi tayo mabilang marahil, pero binubuo natin siya. Yan sabi sa 1 Corinthians 12:12, hindi yun ngayon. Si Kristo, the same yesterday, today, and forever. So wala siyang simula, wala siyang wakas, pero siya ang simula, siya rin ang wakas. Dahil siyang gumawa ng simula at wakas. Pero si Kristo, binubuo ng maraming katawan, bahagi. Basahin mo, 1 Corinthians 12:12. Kung ihiwalay lang natin ang ating pangunawa sa denominasyon, tao lamang, maunawaan mo si Kristo pala. Bago palalangin ang sanglibutan, si Kristo na. So kung si Kristo ay binubuo ng maraming bahagi na ikaw at ako, so wala pa pala sanglibutan, tayo iisa na kay Kristo. Tayo palang katawan niya. Basahin mo, 1 Corinthians 12:12. Pag-i-post mo nga dyan natin na. So, doon sa krus, kung totoo ang 1 Corinthians 12:12, siya ay tayo. Tayo ay siya. Nung namatay siya, tayo yun. Pero nangyari na yun, bago pala lang yung sanglibutan. Pero kailang mangyari dito sa mundong nakikita, dahil yan ang prinsipyo, walang nakita kung hindi galing sa hindi nakikita. So, ang Diyos, hindi nakikita, kailan makita. Para may Diyos sa mundo. Kailangan nga lang ang pangunawa ng kaisipan ni Kristo. Ito, pinos ni atin natin. Sapagkat kung paano ang katawan ay isa at mayroong maraming mga sangkap o bahagi at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami ay iisang katawan, ganon din naman si Kristo. So ikaw at ako ang bumubuo kay Kristo. Kaya sabi ni Kristo, kung may 2 o 3 nagkakasundo sa aming pangalan, sa aming katawan, nandiyan ako sa gitna nila. Ako sila. Binubuo nila ako. So pag sinabi si Kristo, hindi ito basta tao. Nagkatawang tao ito, pero galing ito sa hindi nakikita. So pag sinabing katawan ni Kristo, binubuo natin, doon pa lang wala pang sanlibutan, binuo na natin siya. Tayo bumubuo sa Kanya. Kaya pagdating nga lang dito, hindi natin naunawaan, akala natin, tao lamang tayo. Pero ang nangyari sa Revelation 13:8, bago palalangin ng sanglibutan, kailang mangyari sa mundong nakikita para maging kompleto. Dahil ang kapuspusan ng Diyos ay ayon sa katawan. Talk to me. Tingnan natin, Kolosas 2:9, ha? At dito tayo magtapos. Ay, isa pa. Kolosas 2:9. Kaya mo naman natin. Kaya tayo ito uulit-ulit natin kasi napakalalim kasi ng pagkatanim ng reliyon at pangunawa ng tao lamang sa atin. Verse 9, Kolosas 2. For in Him, this is Christ. For in Him, basahin mo dito. No? Verse 8, no? Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, not after Christ, for in Him. So, ang pinag-usapan din si Kristo. Yan niya pa, sa Tagalog. Kaya at magsisipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan, at di ayon kay Kristo, sapagkat sa Kanya o kay Kristo, nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Ibig sabihin, ang buong kapuspusan ng Diyos na nakay kay Kristo, hindi kompleto kung hindi nahahayag sa laman o kung wala siyang laman. Ang pagpaslang sa kordero ng Diyos bago palalangin ng sanglibutan, kailan makita, mahayag ayon sa katawan. So,
Kung pinaslang siya bago palalangin ng sanglibutan, Revelation 13:8, at hindi naganap dito sa mundong nakikita, hindi po kompleto ang kaligtasan at ang Diyos din hindi po nahayag ayon sa laman. Hindi siya puspos. Hindi siya kompleto. Pero dahil nangyari na mula sa hindi nakikita, nangyari sa nakikitang mundo, maging ang pagligtas, sinabi ni Juan, the beloved, unang Juan 4:17. Basahin mo sa Tagalog at English. Pakipost nga atinat namin. Yan, Revelation 13:8. Pero kung nga, hindi naman natin pakialaman ito, okay lang naman. Pag namatay ka naman, punta ka naman sa langit. Hindi mong alam naranasan dito. Buti pa sina Pablo noon. Sina Pedro pala. Hindi pa sila born again. Wala pa silang buhay Kristo. Naranasan nila magpalayas ng Diablo. Pagaling na may sakit. Hindi nga lang nila kompleto. Dahil wala pa silang pananampalataya. Si Kristo mismo nagsabi. So, ang buhay natin sa mundong ito, kung okay lang sa'yo yan, okay lang din naman. Hindi mo nga alam. Hindi nga lang natin na ranasan yung buhay Diyos sa mundo. Herein is our love made perfect. Our love. The many-membered body of one Jesus Christ. Pag sinang our, ulo at katawan. Naging perfecto. Paano naging perfecto? Kolosas 2:9, ang sabi niya, ayon sa kahayagan sa laman. Naging perfecto siya, complete. Sa verse 10, sabi niya, complete ang kanyang kapuspusan. Pero mahayag dapat sa laman. But He has, that's why, He has to made you by becoming you. Kailan lalangin ka niya sa pamagitan ng siya mismo, naging ikaw sa mundong ito. Dahil kung hindi ganyan, mali ang prinsipyo. Hindi nasunod. Dahil lahat na nakikita, galing sa hindi nakikita, so ang Diyos na hindi nakikita, para maging perpekto at nasunod ang prinsipyo, kailan makita. So nakita siya kay Jesus. Pero wala na si Jesus. Bumalik si Yesu Kristo. Ikaw at ako. Nagkaroon ng buhay Kristo na dati naman nating buhay. Dahil siya ay binubuo ng maraming bahagi. Herein is our love made perfect. Father, Son, and Holy Ghost. Our love. Let us. Marami. Hindi isa. Our love made perfect that we may have boldness in the day of judgment. Ano mga judgment? COVID dito, pandemya dito, Delta dito. That's judgment, kapatid. But, sabi niya, in the day of judgment, we're bold. Why? Because as He is, so are we in this visible world. Dito ay naging sakdal ang pag-ibig sa atin. Ang ating pag-ibig, sinabi sa King James. Pag sinabing pag-ibig sa atin, iba yun. Siya lang yun. Nasakdal sa atin. No, ang sinabi, pag-ibig natin, kasali ka nun sa Ama, Anak, Banal na Espiritu Santo. Atin, tayo, let us. Ba tayo. Dalangin natin ang tao sa pamagitan ng tayo maging siya. Let us make man by becoming man. So, nauna natin. Upang tayo daw
magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghukom, na parang paghukom na ngayon, kapatid. Sapagkat kung ano siya, gayon din naman tayo sa mundong nakikitang ito. Kasi ang hindi nakikita, para maging sakdal at kumpleto, kailan makita. Ang Diyos na pag-ibig, kailanman hindi siya kumpleto. Hanggat hindi siya nakikita. So He made you and me by becoming us. Nilalang niya tayo sa pamagitan ng siya ay naging tayo. Para ang prinsipyo o principle matupad na from invisible to visible, maging siya mismo. Kailan tumupad noon? Gusto niyang makompleto siya, kailangan siya na hindi nakikita, makita! Ikaw ito at ako. Dahil may buhay Kristo ka, nakapuspusan niya, at sinabi sa Efeso 5:30, ikaw at ako ang nakikitang Kristo, dahil ikaw at ako ang buto at laman ni Kristo. So si Kristo nakikita sa pamagitan ng kanyang buto at laman. Ngunit si Kristo, nakapuspusan ng Diyos, kailangan makita dahil ang kahayagan ay ayon sa laman. So ito ang totoo. Kung ano man doktrina na tanggap natin ng araw, pag-isipan mo ito kung narinig mo ito, kapatid. He made you by becoming you. Ang pag-ibig na hindi nakikita, kailanman ay hindi kompleto. Nakita siya ngayon dahil siyang pag-ibig. Siya ay pag-ibig at siya ang kapuspusan mo na nakita. Yan, totoo niyan, ikaw at ako ang nakikita ng pag-ibig. Hindi nga lang natin kung minsan ay practice. Dahil sanay tayo magalit, magiganti, sumama ang loob. Yung ex mo, galit na galit ka. Pero hindi mo ex, tinutulungan. Ano kung tulungan mo naman siya? Naging ex mo naman eh. Lalo na yung mga ex na hindi ka naman sinisira, no? Hindi ka naman, kahit ngayon sinisiraan ka pa sa publiko, okay lang. Yung mga taong tinulungan ko, hindi ko naman ex eh. Siniraan din naman ako eh. Di bali, ex ko naman yan. Parang ganyan ba? So, very simple ang buhay, guys. Be still. Relax. Huwag maging stress. Be still so that you know that you're the I am. Na God. Be still and know that I am God. Dahil ang totoo ay sa paliwanag natin, pinili tayo mula sa Kanya nung hindi pa tayo nakikita. Wala pang mundo eh. Pero bago tayo makita, pinaslang na rin ang tagatubos. Siya rin yun, kordero ng Diyos. Kung pinaslang, may dugo. Dahil dugo ang patubos. If there is no blood, there is no remission of sin. Pag walang dugo, walang pagtubos ng kasalanan. So ang pagtubos sa kasalanan sa dugo, hindi pwede na dito nangyari sa nakikita, hindi nangyari sa hindi nakikita. Dahil ang prinsipyo, lahat ng nakikita o pangyari sa nakikita, kailan mangyari muna doon sa hindi nakikita. Yan ang prinsipyo. Maging ikaw na nakikita, galing sa mundong hindi nakikita. At walang hindi nakikita na pinanggalingan ng tao kundi ang Diyos. Lahat ng nakikita mo sa mundong ito, galing yan sa Diyos. Siya, actually yan. Nagkatawang tao siya, nagkatawang ganun siya, nagganon siya. Pero siya yan. Minsan ngalan ng tao, inabuso. So dumating, si Kristo Jesus. John 3:16. Hindi sinabi, for God so loved the people. No, the world. Bakit? Buong mundo, kapatid, siya yan. Galing nagsimula yan sa siya. Dahil walang ibang simula kundi ang Diyos. So pati hangin, pati bundok, pati halaman, siya yan. Kaya dumating si Kristo hindi lamang para sa iyo, sa buong sanglibutan. Bakit? Siya yan eh. Walang nalalang na hindi galing sa Kanya. Maging ikaw. So wala namang invisible na realm kundi ang Diyos eh. So pag nakita mo, yung sabi ni Jesus sa tinapay,
pakain mo. Alam na tinapay. Nagaling, dating trigo yan eh. Binabayan mula dun sa kay Kristo eh. Pagpapala yan eh. Yung binigay, alam ng trigo, alam ng tinapay. Nag-multiply siya. Alam niya trabaho niya eh. Kaya nagalit si Kristo nung dumaan siya eh. Yung igos walang bunga eh. Sinabi niya mo lang wala nang kakain siya. Narinig na Pedro eh. Pandinig na Pedro, sinumpa eh. Dahil kinabukasan, nalanta yung trigo eh. Darating ako eh. Galing ka sa akin eh. Ako naglalang sa'yo eh. Dumating ako, hindi ka handa. Dahil nakikinig ka na hindi pa panahon mamunga ang igos. Pakialam ko doon. I am the same yesterday, today, and forever. Nagugutom ako. Nandiyan ka. Ikaw dapat nagbigay sa akin. Galing ka sa akin na walang simula. Binaba kita sa mundong ito. Tapos hindi ka namunga. Galit si Jesus. Uwi ka doon sa atin. Pinabukas na lanta. Uwi yan doon. Kaya pagdating mo doon sa langit, kung sino mauna sa atin, hanapin mo yung igos, kausapin mo. Bakit nalanta ka? Kung sinabi ng Diyos na wala nang kakain sa'yo. Para malaman mo kung totoo. Kasi naniwala kasi ako sa kanila na panahon ng igos eh. May panahon eh. May sabi ng Diyos, in season or out of season, please, mamunga ka. Ang igos actually, kung titingnan mo sa Israel, may mga igos na namumunga sa lahat ng araw. Lahat ng panahon. Pero ang igos na yon, ibang klaseng igos marahil ang kanya narinig sa paligid, dahil sinasabi ng mga tao, hindi pa panahon ng pamumunga ng igos. Susunod naman si igos. Dahil sinabi naman itong mga tao eh. Sila kasi ang masusunod eh. Ito bating ng Panginoon, ng mga Panginoon. Ba't wala kang bunga? Hindi naman sabi ng igos, itong kasama mo. Yung nagsulat niyo, no? Yun mo, Matthew. Pero naging Christ na sila lahat. Na iba na. So, may napulot kaya guys, He made you by becoming you. Marami sanang pag-usapan ng pagkaginda. Na wala lang tayong time. I love you. Kaya sumamanloob. Dahil pag sumamanloob mo, hindi mo alam na ikaw pala si I am na nakikita. Alright? Father, salamat po ulit at maiksi man. Hindi naman namin kayang lunukin ang isusubok mo sa loob ng isang araw. Paunti-unti man. Nalalasap naman namin ikaw. Dahil sinabi mo, taste and see that the Lord is good. Ikaw aming buhay. And you're good. And you tasted you tonight. Abba Daddy, hallelujah, Holy Spirit. Salamat sa pagtuturo mo. Indeed, we have boldness in the day of judgment because as you are, so are we in this visible world. We bless you. We honor you and we glorify thy name, our head. Father, Son, and Holy Spirit, for we are thy fullness bodily. I bless you, Father. Sa pangalan ng aking katuwiran, aking buhay, naming buhay, nakapuspusan mo, si Yesu Cristo ng Nazareth. Amen. Angels of God, again, we dispatch you guys. Guys, tuloy ang inyong trabaho. Hindi namin nakikita ang inyong mga ginagawa. Ngunit alam ko, sa pangalan ng Panginoon Isus, sumusunod kayo. Ipaunawa sa tao ito. Thank you. I bless you. Guys, bukas may Google Meet tayo. Kung gusto nyo, mag-usap-usap tayo. Pero bukas sana may nagkukumahog, pumila, mga preach. In season or out of season. Huwag tayo gumayon sa egos na yun. Ha? Alright. Love you.